Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po sa vlog na to, itong ating, hindi ko alam kung may upload ko siya ng last day ng 2025 or first day ng 2026. But this one, in this video, is i-share ko sa inyo kung ano yung mga napakagandang mga experiences natin ngayong 2025 and also kung ano yung plano natin sa 2026. Okay? So basically, i-share ko dito yung mga top 3, ganyan. And also kung ano yung mga magiging bago sa ating channel. Kung interesado kayo, panoorin nyo hanggang dulo, okay? So, number 1, gusto ko lang muna sa inyong magpasalamat for watching us. Sinama ko din kayo kasi sama-sama tayo dito. So, for watching the vlogs sa entire year na to. And also, kung meron po mga bagong viewers sa inyo, hello po, welcome po sa inyong lahat. Ako po si Ivan De Guzman at nagpo-post po tayo ng mga travel vlogs. And this year, napakadami po nating napuntahan at salamat po dahil sinamahan nyo ko doon. Okay? So, meron ako ditong phone. Inilagay ko dito yung mga sasabihin ko para wala po tayong makalimutan. Okay? So, number 1, gusto kong i-share sa inyo na this year po, so far, ito po yung most traveled year natin. Like literally guys, kung nakita niyo yung mga pinopost natin sa ibang mga social media platforms natin, is guys, alam nyo, in total, nakabisita na po tayo ng 40 countries. And lahat po yun ay kasama kayo. And this year, na-visit natin is 32 countries. So maraming salamat sa pagsama po sa akin doon po sa ganong klaseng journey. And to be honest, alam nyo, itong 2025 ay talagang masasabi kong wild ride talaga siya. It's been a wild ride talaga. And super roller coaster yung emotions, yung pagod, ganyan. Kasi sunod-sunod yung trip natin, ganyan. And nakakatuwa dahil ngayong taon, na-finish natin ang pag-unlock ng 2 pang continents. So, syempre, andito tayo sa Asia, Pilipinas. And aside from that, is nabisita po natin ang Europe, which is dun tayo nag-celebrate ng New Year. And nabisita din natin ang Oceania, which is napuntahan naman natin ang Australia and also ang New Zealand. Kaya guys, napaka-grateful po ako sa mga natanggap ko pong suporta sa inyo. Like, alam nyo, napakadami nagtatanong sa atin, Ivan, di ka ba nababurnout? Napapagod, yes, pero iba kasi yung level ng burnout. So, hindi po tayo so far nababurnout because of natutuwa po tayo sa mga pagtanggap na binibigay ninyo. Maraming salamat sa mga messages nyo, sa mga direct message nyo, and also sa mga binibigay nyo po na mga comments, ganyan. And also, thank you din at meron tayong mga nararating na milestone. At alam nyo po, ngayong 2025, ngayong dulong part, which is ito po ay film natin ng December 30, 2025. So, ngayon po, alam nyo, we're closer na sa pag-reach ng ating goal dito sa YouTube. Happy 84,000 subs. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Ayan. So, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe at nanonood po kayo ng vlog, if ever, pwede po kayo mag-subscribe dyan para ma-reach na natin ng 100K and also para maging updated kayo every time na meron tayong bagong upload. Okay? And aside from that, meron din po tayo ma-reach na goal dahil sa ating Instagram account naman, ilalagay ko dito yung screenshot. Malapit na din po nating ma-reach dyan ang 50,000 naman na followers. And also sa atin pong Facebook page naman, na-reach na po natin dyan ang 137,000 followers. And also, aside from that, meron din po tayong TikTok na pwede nyo pong i-visit. Kaya lang medyo hindi tayo active doon. Pero nagpo-post pa rin tayo. Meron din po naman tayo doon na na-reach na 1.8 million followers. Ayan. So, sa lahat po ng platforms na yun, nagpo-post po tayo ng mga ganaps natin. So, kung meron kayong mga hindi napapanood dito, pwede nyo mapanood doon. Okay? So, maraming salamat po. And ngayong taon na to, alam nyo ba, sabi ko nga sa inyo, most traveled year natin to. Thank you so much dahil ngayong taon, tayo po ay nakalipad ng 95 flights. Okay? So, grabe guys. Nakakatuwa at never in my life I imagined na makakalipad tayo ng ganun kadami sa isang taon. Nakakapagod siya, pero masaya. Like, doon sa mga flights na yun, syempre, Manila,
ibang mga lugar, ganyan, tapos babalik. Yan, counted lahat dun yan. Binilang natin yan at ginawan pa nga natin ng content. Ilalagay ko dito, poink. Ayan, yung nagbaw-baw pa tayo sa ating Instagram account. And also, binilang din po natin kung ilang araw tayong wala sa ating tahanan, which is 282 days. Grabe, ang dami niya. 282 days sa buong taon, nasa biyahe tayo at merong 365 days na araw lang sa isang taon. 'Di ba? Imagine, guys. So, more than half a year tayo nagiging gala talaga, ganyan. Pero I'm really happy na dun sa paggagala natin na yun, sa paglilibot natin, ay nakakagawa din tayo ng mga travel guides at nakakatulong din po tayo para kahit paano ay yung mga nabobore sa bahay, yung mga may pinagdadaanan, na mga nagme-message sa atin, ay sabi nila na entertain daw sila sa mga vlogs natin. And sabi naman ng iba ay ginagawa daw nilang pangtanggal antok, yung iba mang patulog, ganyan. Hindi ko alam, pero maraming salamat kung sa paanong paraan nyo pa man ginagamit yung vlog natin. And kung kayo po ay magta-travel tapos gagamitin yung reference yung vlogs natin, maraming salamat po. At sana natutuwa kayo sa mga recommendations natin dahil lahat naman yon ay truthful. Lahat naman yon ay honest. Never tayo nagsasabi ng mga thoughts natin kahit sponsored pa yan or what. Basta kapag medyo hindi natin nagustuhan, sinasabi naman natin yun sa vlog. So maraming salamat po. And dito guys, ating next part, which is, papakita ko dito. Twing! Ayan, ilalagay ko dito lahat ng 32 countries na na-visit natin this year. So, ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga top 3 natin. Naghanda tayo ng 15 questions or 15 categories na sasagutin natin ang mga top 3 natin sa mga nabisita natin ngayong taon, okay? So, meron po tayong na-visit so far na 40, pero ang kasama lang dito sa pagpili natin is yung 32 countries na lumabas. O, ito ulit. Twink, twink, twink. Ayan. So, yan lang po yung choices natin, okay? So, dito, I think mahahalata nyo kung ano yung paboritong bansa natin na lagi ko siyang mababanggit. And yun, let's start. So, number 1, top 3 favorite countries. So far, ang top 3 favorite countries po natin sa mga nabisita natin ay in particular order to Di ba minsan sinasabi in no particular order, pero tayo in particular order siya. Yung nasa taas yung top 1, yung nasa baba yung top 3. So, ang number 1 po natin is Switzerland, Armenia, and Iceland. Ayan, yun, number 1, 2, 3 yan. Pinaka nagustuhan po talaga natin yung Switzerland, kaya lang ang mahal. Ang mahal talaga sa Switzerland. Then next po is yung Armenia. Sa Armenia kasi parang ang mura niya, tapos parang ramdam mo na nasa Europe ka. Ganyan yung vibe niya. And aside from that is yung parang nasa loob ka ng Game of Thrones sa mga ibang pinuntahan natin doon. Lalo na winter. Ganun po yung parang mga na-feel natin doon. Gusto ko talagang bumalik sa Armenia kung mabibigyan tayo ng pagkakataon. Then ang ating top 3 is Iceland. Okay din yung Iceland kung gusto niyo ng nature vibe at kakaiba. Parang out of this world vibe, yun po. Next, top 3 most visited countries. Siyempre, ang laging paulit-ulit po tayong pumupunta, Taiwan, Japan, and Hong Kong. Actually, kasama nga dyan dapat yung Thailand din. So, basta sila kasi yung parang kumbaga nag-repeat tayo this year. So, sila po yun. And so far, talagang super favorite natin talaga yung Taiwan. Even before, yung Taiwan din ang bansa na kung saan ay tawag doon, yun yung nagsimula ng ating YouTube career. Thank you so much, Taiwan. Okay? So, next, top 3 countries you would go back to. So dito, ang pinili natin yung outside Southeast Asia and East Asia na para medyo malayo siya. Yung parang tipong gusto mo talagang balikan na hindi abot ng piso sale, ganun. So number 1 po doon is Finland. Next is Armenia. Next is Germany. Why? Yung Finland po kasi parang feeling ko hindi pa natin nabisita yung bansa na yun ng full potential niya kasi hindi makakapal yung snow and also hindi pa natin experience yung mga ibang things doon and also yung mga ibang places. Which is wala tayong pagsisisi sa mga ginawa natin before, pero parang gusto ko na bumisita tayo doon ulit para experience pa yung talagang peak winter. Kasi parang for me kasi yung for me to opinion ko to, so yung Finland po kasi parang for me yun talaga yung Christmas country. Parang yun, doon ko talaga na-feel yung Christmas. And next is yung Armenia kasi part siya guys ng favorite country natin. And kung papipiliin tayo is gusto talaga nating bumalik sa kanya. Okay? And next is top 3 countries with
I mean, Germany pa pala. So, yung Germany, guys, naman is, kaya ko naman siyang gustong balikan kasi hindi pa tayo nakapag-official na travel series sa Germany. Kasi nadaanan lang ng cruise this year natin yun. At yung huli, Hamburg, which is, ano lang yun, me time lang. Parang namili lang tayo, ganyan, at nag-explore lang talaga. Pero hindi yung tipong travel series na ang atake na ginawa natin, okay? Next, top 3 countries with the best food. So ito pong mga ilalagay ko dito, which is Spain, Georgia, and Uzbekistan. Yan po is yung outside Southeast Asia and East Asia na para medyo kakaiba. And nagustuhan ko yung mga Spanish food. Type ko po siya. And I think makikita nyo din naman sa vlog na talagang super sarap talaga. Lalo na yung nakainin nating restaurant sa Madrid. Grabe, perfect. And also sa Georgia. Yung sa Georgia, ang hindi makalimutan guys ang dila natin is kung babalikan nyo yung Georgia vlogs, yung khachapuri. Super hilig ko po kasi talaga sa cheese. Kaya kung meron kayong mga ibang mga food dyan na hindi Filipino food na gustong maireko na sa ibang bansa, i-recommend nyo lang dyan sa ibaba. I really love khachapuri. Okay? Next is also Uzbekistan. Sa Uzbekistan, kaya nagustuhan ko siya at nasabi kong best food. Kasi parang for me, Uzbekistan is the cheapest country in the world. Parang for me, yun, lagi ko yung sinasabi sa inyo. And yung cheapest country in the world na yun, hindi siya yung parang negative side. Positive siya kasi parang pagka doon kayo pupunta, ang mura. Lalo na yung kebab, yun ang nagustuhan ko sa kanila na parang gusto kong itry yung iba't ibang uri ng kebab ulit kung bibigyan tayo ng chance na makabisita ulit. Okay? And napakasarap talaga niya. Next is top 3 safest countries you have visited. So, number 1, Japan. Next is Switzerland. Third is Iceland. So, iba talaga yung safety at yung parang comfort na naramdaman natin sa Japan. Yung alam mong talagang lahat ng tao doon ay parang mararamdaman mong kahit ilapag mo dyan yung cellphone mo, walang kukuha, ganyang level. Switzerland, okay din siya, kaya lang may some factor din kasi na naramdaman tayo na parang safe doon, don't get me wrong, pero parang may mga time na parang sinasabi ko, parang hesitant pa rin ako mag-iwan ng gamit kasi parang nasa Europe pa din tayo pero yung Japan talaga, wala akong masabi talaga dyan. Then next po is after Switzerland is Iceland. Sa Iceland, wala din ako naramdamang takot. Actually, even Finland, kung top 4 nga lang tatanungin, Finland kasama eh. So, yun po. Sila po yung talagang parang tipong hindi ka matatakot maglakad sa gabi. Alam mong walang mananakit sa'yo, walang mang-i-snatch sa'yo, ganyan, at walang magpapahamak sa'yo. Ganong level yung naramdaman natin doon. Next is top 3 most expensive countries you have visited. Guys, hindi ko na magawa talaga na i-top 3 lang siya. So, sinama ko yung ibang countries. So, Switzerland, Iceland, Finland, Australia, and New Zealand. Diyan po yung mga expensive countries na nabisita natin ngayong taon. And super mahal talaga. Yung ginawa natin doon sa bansa na yun, guys, budget trip pa yun. Pero sa standard ng travel doon. Pero ang mahal pa rin nun kahit budget trip. Sinasabi ko naman sa inyo yan na super honest. So, mahal ang pag-travel sa mga bansa na yan. Pero yung pinuntahan natin, o yung way ng traveling style natin nung bumisita tayo dyan sa mga bansa na yan, ay budget pa yun. Okay? So, yun po siya. Next, top 3 budget-friendly countries. Ito po, wala akong masabi. Thailand, Vietnam, and Uzbekistan. Ngayong taon sila po yung mga murang bansa na napuntahan natin. Actually, pwede kang yung top 1 dyan, Uzbekistan eh. Tapos Thailand, tapos Vietnam. Pero kahit ano dyan sa tatlo na yun, napakamura. Ang problema lang sa Uzbekistan is mahal. Siyempre, malayo tayo doon. Hindi siya abot ng piso sale. And mahal talaga ang ticket. Parang minsan siguro aabot ng mga 30,000 to 40,000, ganyan. Check nyo na lang sa AirAsia Move. Doon tayo nagbobook ng flights, AirAsia Move. So, if ever meron ng, as far as I know, and tama naman ako kasi meron na tayong mga friend na nagpunta, is, guys, ano siya, tawag doon, pwede na kayong mag-fly doon via AirAsia. Hindi to sponsored via AirAsia. So, Manila to Kuala Lumpur, then Kuala Lumpur to Tashkent. Pwede na kayong magpunta doon. Ewan ko lang kailan yung seat sale ng AirAsia Move. So, yung AirAsia Move po yung ginagamit natin pag-book dyan sa mga AirAsia flights na yan. Trusted yan. Like literally, okay? So, next naman is yung top 3 countries with the best public transportation. Okay? So, unang-una dyan, syempre, is Japan, Switzerland, and Australia. Dahil doon po sa Australia, kung bakit ko nasabing okay yung public transport, kasi meron silang free tram sa Melbourne. So, super ganda nung experience na yun. Kasi noon lang tayo naka-experience ng libreng transportation na kahit sakay-sakay ka lang na level doon sa free tram zone. And also, syempre, wala tayong masabi sa Japan and Switzerland. Sa Switzerland, meron diyang tinatawag na Switzerland Travel Pass. And doon naman sa Japan is JR Pass.
So kung gusto nyo, bahala kayo. I-navigate nyo na lang yan. Madami tayong vlogs na nagawa dyan. I-check nyo na lang. Okay? Next is top 3 countries with the best scenery. Number 1, Switzerland. Iba talaga yung ganda ng Switzerland. Next is New Zealand. Kung nature at mga rolling hills, yung mga atake, Switzerland's the best talaga yan. Then, next is Armenia. Guys, nagandahan ko yung Armenia. Number 1 is yung city center, yung Yerevan, and also yung outside city center, which is yung mga magbubukay ng tour sa Get Your Guide. Yun yung mga Game of Thrones ang atake na nakita ko. Actually, meron pang mga iba daw na pang Game of Thrones pa na bansa, pero hindi pa kasi natin yung napupuntahan, kaya hindi ko pa sa inyo ma-share, okay? Next, top 3 countries with the best city life. Syempre, ito po yun, Hong Kong, Japan, and Netherlands. Parang for me, dyan yung kapag kagabi, napaka-ningning ng city, ganyan. Yung napaka-ilaw, tapos napaka-ingay, tapos alam mo na talagang merong nightlife na nangyayari. Sa Hong Kong, yes, meron dyan, na-experience na natin yun with friends, with Jackie tuloy. Napagsama yung Jax and Maki with Jax and Maki, kung naaalala nyo yun. And also, Japan, okay din siya, na-experience natin yun sa Creatorverse, sa Hiroshima nga lang. Pero doon ay hindi ka pwedeng maingay na maingay kung magna-nightlife ka, na city life din, ganyan. And also, sa Netherlands, okay din siya. Parang pagka mga city-city vibes, sila yung parang nakikita kong medyo maingay talaga, ganyan. Kasi sa mga ibang bansa, sa European countries, parang okay yung city life nila, pero hindi ganoon kaingay at ka-loud. Tapos sa Asian countries naman, meron ding magaganda, pero syempre, kailangan naman nating magbigay din naman sa iba, di ba? Na parang, kailangan din, Netherlands, deserve niya eh. So, next naman is top 3 countries with the best nature. Ang masasabi ko dito, Switzerland, New Zealand, and Sri Lanka. So, yung Switzerland po, talagang nature talaga dyan. Pagpunta nyo dyan, puro green-green talaga. Kung snow na peak, kung winter peak season kayo pupunta, syempre, puro winter yan. Tapos, yung New Zealand naman, ganun din. At yung Sri Lanka, kung nakita nyo naman, ganun din guys. At puro bundok nga ang mga pinuntahan natin. Kaya napagod tayo dyan sa Sri Lanka. Though, hilong-hilo ako dyan sa Sri Lanka, pero wala akong masabi sa talagang nature na atake nila. Talagang pasok sila sa top 3, ganun. Okay? Next naman is top 3 countries that surprised you the most. Ito yung mga countries na parang masasabi ko na nag-expect tayo na maganda yung bansa, pero na-exceed yung expectation natin na medyo na-shock tayo. Number 1 doon, sa mga nagpa-shock sa atin is Armenia. So, Iceland, then 3 is New Zealand. So, ito pong mga to, yung talagang wow, nagbigay ng wow factor sa atin. So, if ever kayo, kung may pupuntahan kayong bansa na kinoconsider nyo na pasok dyan, puntahan nyo, the best. Kaya lang mahal, yung Iceland and New Zealand. Pero Armenia, pasok yan sa banga, kaya lang, mahal lang yung pamasahe kung manggagaling kayo sa Pilipinas. Pero kung nasa Middle East kayo at nasa Amerika, medyo murang-mura yung pamasahe nyo dyan for sure. Next, top 3 countries you would recommend to visit for first-timers, okay? So ito po, hindi ko siya masabihan na parang country, so region na lang yung sinabi ko, or parang combo ganyan. So number 1, Central Asia. Kung naghahanap po kayo ng kakaiba na atake o yung parang hindi yung mga normal na mga destinations, parang for me, okay yung Central Asia. Kung mamili kayo ng isa, pwedeng Uzbekistan or Kazakhstan. Pero kung duo lang, Uzbekistan at Kazakhstan po. Pero kung gusto nyong lahatin na mga parang super daling libutan doon, is syempre Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, and also Kyrgyzstan. Okay? Then next naman po sa listahan is Georgia, Armenia. Yung duo na yan, the best. So, visa-free po tayo sa Georgia kapag meron kayong Japan visa, Australian visa, US visa, Schengen visa, and yung iba po panoorin nyo lang sa Georgia episode natin, okay? Tapos yung Armenia naman is, naman yan, kailangan natin dyan ng e-visa. So, napakadali lang din mag-apply dyan. Panoorin nyo na lang din yung vlog na nagawa natin. Then next, also, kung first timer kayo, tapos gusto nyo visa-free country na mura, na parang, yung parang gusto ko talagang i-recommend sa inyo, syempre Taiwan yan. I really love Taiwan. Okay? Next, top 3 countries na nasa bucket list mo pa. So, ito, still on your bucket list yung nakalagay, which is parang, kahit napuntahan na natin, nasa bucket list natin. Meron tayong mga favorite countries, pero yung still na nasa bucket list na parang, meron pa tayong i-explore at meron pa siyang parang potential na gusto pa nating makita. Number 1 is Kazakhstan, 2 is Armenia, 3 is Finland. Kazakhstan kasi may mga gusto tayong puntahan na lake doon na hindi winter. Sana, tapos yung mga Big Almaty, ganyan. And next naman is yung sa Armenia kasi gusto ko talaga siya. Tapos, next naman is Finland kasi madami pang mga
may explore doon, okay? Tapos ito guys, ngayon ibibigay ko sa inyo yung top 3 countries natin. Itong top 3 countries natin sa all-time travel history natin, okay? So sasabihin ko yung whole kahit yung mga pang last year. Number 1 is Switzerland. Number 2 is Armenia. Number 3 is India. So, yung India, hindi ko siya sinasabi kanina kasi hindi naman tayo doon nag-travel ngayong taon. Noong nakaraan taon tayo doon nag-travel. Okay? So, sila po yung top 3 natin na favorite country so far na parang nagbigay tatak sa puso natin, ganyang level. So, sasabihin niyo, bakit mo ay ba nagustuhan yung India? Kasi yung India po parang for me, yun yung nagbukas sa eyes natin na talagang hindi lang yung mga napapanood natin online ang side ng India. Meron pa siyang magandang side. At kung titignan nyo deeper, meron siyang parang ganda talaga sa architecture, sa kindness ng mga tao, ng mga na-meet natin na talagang worth it siyang i-visit. I think the best guys na masasabi ko sa inyo, i-visit nyo. To see is to believe. To witness it in front of you and with your own eyes, yun yung mas maganda. Okay? Kahit hindi nyo panoorin yung vlog ko or mga travel videos dito sa social media, is bigyan nyo pa rin ng chance, okay? And even yung, syempre, yung Armenia and also Switzerland. Yan naman, mga ano yan, mga lagi nasa listahan yan. Tapos ito, hindi to country, pero gusto ko lang i-share to. Most memorable viewer interaction this year. Alam nyo guys, before kasi, bago tayo magstay dun sa tinutuluyan natin sa Makati ngayon, dun po tayo nakastay around Chino Roses na part. At alam nyo, itong most memorable viewer interaction na to, kung napapanood nyo po ito, kayo pong dalawang couple na meet ko po dun sa merong Shopwise sa Chino Roses, hello, shout out sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Feeling ko sa buong content creator journey natin, hindi ko kayo makakalimutan. Dahil guys, alam nyo, kaya memorable siya, akala ko kikidnapin na ako. Though hindi naman ako kid. So parang akala ko i-snatchin na ako mismo, parang ipapasok na ako sa sasakyan. Kasi guys, naglalakad po tayo doon sa Chino Roses papuntang Shopwise, biglang huminto. Alam niyo hinto ng parang mga kidnapper. Like parang yung isa sa sasakyan ang bilis humaharurot na ganyan, tapos biglang huminto sa gitna. Tapos yung parang tapos biglang nagbukas ng bintana. Guys, natakot talaga ako. First time ko matakot ng ganun sa Maynila talaga. So parang natakot ako nung una, tapos sabi, Ivan, hello, Ivan. Tapos nung nagganon-ganon sila, natuwa na ako, pero grabe po ang takot po na binigay niyo sa akin dyan. Pero nakausap ko na kayo online. Hello sa inyo. Shout out sa inyo. Grabe yung binigay niyo sa aking memorable thing, okay? So, yun po ang ating mga top 3 at yung mga memorable moments natin. Shinare ko lang sa inyo for this year. And now, sasagutin natin ang tanong na, Ivan, what's next? Ivan, ano ang 2026 master plan mo? Okay? So, dito po sa part na to, ayan. Meron tayo dyang evil eye. Sana hindi tayo ma-evil eye. So, gusto lang nating i-share tong mga ibang plano natin at sana matuloy siya. In Jesus' name, matutuloy to lahat. In Jesus' name. Ngayon po guys, 2025, ang naging tema natin kasi sa mga trip natin is exploring and going out of your comfort zone. Kung napansin nyo naman yung mga pinuntahan natin, talagang pang healing inner child ang atake. Ganun po. Medyo malalayo talaga yung pinupuntahan natin. Pero, gusto ko lang i-share sa inyo na ang 2026 master plan natin, ang tema naman natin is looking back but moving forward. Okay? So, hindi tayo maglo-look backwards, ganyan, or kung ano pa man. So, positive pa rin siya. So, looking back and moving forward. So, kung maiisip nyo, Ivan, ano ibig sabihin yan? So, ang gagawin po natin ay 50% maglo-look back tayo, which is babalikan natin ang mga napuntahan natin before. Like karamihan sa kanya, 90% po ng mga pinuntahan natin before ay babalikan natin. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo yan kasi magugulat kayo at babalik tayo sa mga dati nating pinupuntahan. Number 1 sa mga reason is parang sabi ko, gusto ko doon muna tayo uli magpunta sa mga madalas pinupuntahan ng Pinoy. Kasi medyo malalayo kasi talaga pinuntahan natin yung 2025 at nag-explore tayo ng todo. So sa 2026, babalik po tayo sa Thailand, babalik po tayo sa Malaysia, sa Singapore, sa Vietnam, sa India, sa Japan,
sa Hong Kong, sa South Korea. Yan po ang mga babalikan natin. Ayan, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. I mean, madami pang iba ng mga babalikan natin. Babalik din tayo sa Australia at sa iba't iba pa pong bansa. Again, in Jesus' name, matutuloy ito. O, di ba? Meron pa tayong paganyan-ganyan. Kasi syempre, para positive lang tayo. Positive energy, claiming positive energy. Matutuloy yan in Jesus' name. Again, so yun po yun. 50% looking back. Doon pumapasok yung mga sinabi kong babalikan natin and 50% moving forward, which is doon sa moving forward din naman na yun, mag-a-unlock tayo ng countries. Or maybe, pwede nating masabi mag-a-unlock tayo ng continents. Kayo na lang bahala at kayo na lang ang manghula. So basically po, ang gagawin po natin ay syempre, babalik tayo sa mga napuntahan natin at meron tayong mga i-unlock pa na bansa. Okay? So, sana marating natin ang 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th, 46th, 47th, 48th, 49th, 50th na country natin. Okay? Sana makuha natin yung goal na yon by 2026 sa dulo parte. Okay? So, babalikan ko to kasi actually hindi pa natin alam kung ilan in total ang mapupuntahan nating bago next year. Pero so far, meron na tayong nasa utak natin at ayoko muna sabihin sa inyo yun para meron namang kaunting sorpresa man lang pero abangan nyo yan. Okay? So, Ivan, meron ka bang mga PH or Philippine local or domestic destinations next year? Yes, meron po. Babalik tayo syempre sa paborito nating Boracay at meron din tayong mga i-unlock na bagong lugar sa Pilipinas. O diba, napakadaming pasabog. Tonononon! May mga pag ganun. Nakakatuwa nung nagsa-sound effect ako tapos mag-isa lang tayo dito sa hotel. Next! Guys, I always read your comments. I always read all your direct messages. I mean, pasensya dun sa all, sa direct messages. Minsan hindi ko talaga nababasa, guys, kasi ang dami. So, thank you so much sa mga nagme-message. Pero gagawa ako ng, mag-aalat ako ng one day sa January 1st week para replyin lahat yan, promise. So, nababasa ko, guys, lahat. Nababasa ko lahat ng mga good messages nyo, feedback nyo, and also nababasa ko yung mga requests nyo. I know, guys! Alam ko kung ano yung mga nire-request nyo. Alam ko kung ano yung mga mostly requested. Lagi ang mga nire-request sa atin. Ivan, pumunta ka na sa USA. Ivan, mag-Canada ka. Ivan, magpunta ka naman sa China. Ivan, magpunta ka naman sa ganito, sa ganyan. So, guys, may share lang ako sa inyo, ha? Baka kasi akala nyo wala to sa plano natin. Pero i-share ko lang sa inyo kasi alam kong hindi na siya matutuloy. Due to valid reasons, okay? So, share ko lang guys sa inyo na alam nyo ba meron na tayong nakabook na flight papuntang mainland China. At sana, at dapat rather, i-spend po tayo doon ng ating Chinese New Year. Wow, parang Chinese ako. Makaganon. Pero doon po dapat tayo mag-Chinese New Year. So, ilalagay ko dito yung ticket as a proof. Ayan. So, basically, may ticket na po tayo papuntang mainland China. Sa February 17 dapat yon. Tama ba? Basta yan. Ayan yung ticket. And also, February 17 to March 2, if I'm not mistaken. Yun ang nakaalat natin kasi 14 days, di ba, kapag ka-first timer. Pero guys, unfortunately, hindi na siya matutuloy due to valid reasons naman. Number 1, nagtry tayo mag-apply ng visa nito pa lang nitong December nung pag-uwi natin. Kaya lang guys, is super dami nag-a-apply ngayon. Siguro dahil para sa Chinese New Year, ganyan, and also may mga holidays. So, ang nangyari, hindi po natin maibigay yung passport natin because of kailangan natin yung passport natin sa first week ng January. So, nung nagtanong tayo doon sa embassy, sabi 2 weeks daw. Nagtanong din tayo sa travel agency, 2 weeks daw. Hindi po kaya ng 2 weeks. So, basically kasi, meron pang holiday. So, more than 2 weeks tayo dito sa Pilipinas. Actually, parang 3 weeks or 4 weeks tayo dito sa Pilipinas. Pero kasi kung ika-count yung holiday na talagang hindi sila mag-work ganyan, makukuha yung passport ng mga bandang January 9 or something ganyan. So basically, hindi po ubra kasi aalis na tayo before that date. So, ang nangyari ay hindi po tayo nakapag-apply ng Chinese visa. Hindi po sa hindi tayo nakapasa or what, pero hindi na natin siya itinuloy because of yung passport po natin, kailangan natin siya at yung processing days ngayong holiday ay madami talaga, mahaba, ganyan, longer kumpara doon sa nakagawian. Kasi may mga friends ako na nagsasabi, nakuha daw nila ng 4 days lang, yung iba 5 days lang, yung iba 1 week lang. Pero ngayon, hindi po ganun. Ngayon ay mahaba-haba po. Lalo na
ay syempre, baka yung mga magpapasko, nagpapaayos, mag-New Year doon, magpapaayos, mag-Chinese New Year, nagpapaayos. So, ang dami. Kaya sabi ko, okay, postponed muna po ang mainland China natin. Pero gusto ko lang i-share sa inyo to para kahit papano sa mga nag-aabang ng mainland China dyan, ay matuwa na meron naman tayo talagang intention magpunta ng mainland China. Kasi lagi yung nire-request sa atin, hindi ko lang siya sinasagot talaga kasi gusto kong surprise lang natin ibabagsak. So basically, yung ticket po natin na yan ay Shanghai lang kasi yun lang yung seat sale. Pero plano ko sana, Shanghai, Beijing yung unang ruta natin. Then sa Beijing tayo mag-exit, bibili na lang tayo ng bagong ticket kasi naka-sale to eh. So bibili na lang ako ng PAL sana or Cebu Pacific. Ano ba yung mga may Beijing ngayon? So parang ganun sana, bibili na lang ako ng pabalik dito sa Manila. Kaya lang, hindi tayo matutuloy dahil doon sa pag-apply ng visa at yung isang rason naman ay meron pong family event na mangyayaring super halaga na hindi natin pwedeng absentan. Na i-share ko yun sa inyo at iba-vlog ko din. Kasi kakaibang klaseng experience yon. And travel thing naman yon. Parang pwede din natin gawa ng travel series yung bansang yon. Okay? So yun, abangan nyo yan kasi bagong country na naman din naman yung papalit sa atin for that date. Okay? So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Mawawala yung mainland China natin sa first quarter pero may papalit na bago. So, yun po ang ating 41st country. So, abangan niyo yan. I'm so excited din na i-share yun sa inyong lahat na parang so far ay yun po talaga gustong gusto kong puntahan. May mga ilan na nakikita ako sa inyo na nagre-request nun at pupuntahan natin yun. Okay? So, next naman sa ating 2026 master plan. Share ko lang po sa inyo guys, again, sa mga bago po nating viewers at audience na mga hindi pa po nakakakilala sa atin before nung mga 2020 era. Ako po si Ivan de Guzman, nagsimula po ako na gumawa ng mga vlogs, ng mga travel content, ay ng mga videos online noong May 9, 2020. At nung nagsimula po tayo noong May 9, 2020, ang content po natin ay hindi travel, kundi tech. Okay? Tech videos po ang ginagawa natin. Nag-unbox tayo ng gadgets. Kaya mahilig ako sa gadgets kung napapansin nyo. Tapos nagre-review tayo ng applications. Nagre-review tayo ng websites, ganyan. Mga tech essentials. At yun po ay ibabalik natin sa 2026. So sabi ko ganyan, kailan to? Naisip ko to ng mga bandang November. Sabi ko, bakit natin at some point nakalimutan or tinalikuran ang pangit ng word ng tinalikuran. Pero alam niyo yung point na parang nagsimula tayo sa pagiging tech content creator tapos bakit hindi na natin siya ginagawa? I mean, I know na na-burn out tayo dun sa tech side before. Pero parang sabi ko, feeling ko matagal na rin tayo nag-rest sa tech vlogs or sa tech video. So I think right timing na to para ibalik siya. So, before, ginagawa ko lang siya sa TikTok at sa Facebook. Pero gusto ko na din siyang i-share dito sa YouTube. Okay? So, since meron naman na tayong YouTube para sa mga audience natin dito na walang mga ibang social media platforms. So, sabi kong ganun, okay. Kasi before po, dito sa YouTube, ang ginagawa ko naman dito, nag-unbox ng camera and also yung iPhone, ina-unbox natin yan yearly. So, basically, next year siguro, sisimulan na natin ulit ang pag-unbox ng mga gadgets and also makakakita na kayo dito sa ating YouTube channel ng mga unboxing and makakakita na rin kayo dito ng mga tech reviews, ganyan. So, imimix natin siya pero majority pa rin ay travel vlog. So, mix of both na siya ngayon. Kasi doon naman talaga tayo nagsimula at gusto ko siyang ibalik sa inyo kasi for sure, meron din sa inyong interesado doon. At kung merong mga hindi interesado at gusto niyo panoorin, thank you. At kung hindi po kayo interesado, ay pwede din kayong manood, baka mamaya magbigay yun ng help sa inyo ng sa decision nyo kung bibili kayo ng isang item. Okay? So, yun po ang gagawin natin. Ibabalik natin yan. And before, sa TikTok lang natin siya madalas i-post. Pero ngayon, sa lahat ng social media platforms natin, ipopost natin yun. So, baka sabihin nyo, Ivan, edi ang gastos niyan. Ganun po talaga. Ganun talaga actually. Alam nyo, sa mga ganitong klaseng work, which is itong itong content creation world, meron po mga iba't ibang niche. Merong mga travel content creators, merong mga beauty content creators, merong mga tech content creators, food content creators, at fashion content creators. Lahat yan nag-i-invest. Lahat yan guys nag-i-invest. Itong mga food content creators, ang ini-investan nito mga pagkain. Bili ng pagkain yung mga yan. Madami tayong friends sa industry ng food content creators. Itong mga fashion,
bumibili sila ng mga damit. Itong mga beauty, bumibili sila ng skincare and makeup. Tapos ito namang mga, ano ba yung sinabi ko pa kanina? Tech. Yung mga tech po, which is ganun tayo before. Bumibili po tayo ng gadgets. Like literally, medyo mahal siya, yes. Pero ganun talaga. Pagka talaga ganun, ay kailangan mag-invest. Pero guys, isi-share ko lang sa inyo. Meron tayong Instagram shop. So ito, ilalagay ko dito yung Instagram shop name natin at paulivandg.marketplace. So basically, kapag meron tayong i-review na product, pwede nating ibenta doon after ganyan. Kung medyo madami na siya. So if ever, ganun po kasi din yung ginagawa ng iba. Yung iba nga nag-ano pa, nagbabazar-bazar pa. Pero kung gusto nyo, i-follow nyo yan. Diyan tayo magbebenta ng mga iba nating mga items, ganyan. For future purposes lang naman sa inyo kung gusto nyo po. So aside from that, dun sa mga sinabi ko, kapag ka naman travel content creators, tulad ng ginagawa natin ngayon, syempre, nag-i-invest sa mga flights, nag-i-invest sa mga hotels, sa mga activities, sa experiences, ganyan. So lahat po yan ng mga different types of content creators ay nag-i-invest talaga. So basically next year, ang plano natin is for tech and also for travel. So medyo doon tayo babawi sa side na yun. Okay? So, yun po ang ating 2026 master plan. At ngayon, tatapusin natin yung vlog na to. Pero before that, gusto kong i-share muna yung message ko sa mga viewers natin and also sa mga nag-drop ng comments sa atin na hindi ganoon ka-positive, okay? So, number 1 sa mga viewers natin, gusto ko lang i-share sa inyo at sabihin sa inyo kung gaano po tayo kasaya at ka-grateful ngayong taon. Maraming salamat. Alam nyo guys, natutuwa ako dahil closer na tayo sa 100,000 subs. And aside from that, closer na tayo sa goal natin din. And alam nyo kung sa back-end side, which is sa YouTube studio, kung saan natin nakikita yung analytics, maraming salamat po kasi alam nyo, kumpara sa growth natin before, iba po yung growth natin ngayon. Natutuwa ako. Alam nyo, a year ago, ang mga nadadagdag lang sa mga subscribers natin, to be honest parang mga everyday, parang 10 to 20 subscribers. Pero ngayon po, ang dumadagdag na po sa atin minsan 100, ganyan, or kung ano pa man, maraming salamat. Super na-appreciate ko yun. Grabe yung growth natin. So, let's trust the process. Okay? Huwag tayong magmadali. Pero lahat ng yan ay mararating din natin in God's perfect time. Okay? So, kung ano gusto niyang ibigay sa atin, mararating natin yan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta nyo. Sa mga views na binibigay nyo, maraming salamat. At thank you din for helping the channel. Ganyan. And also, if ever kung magbubook kayo ng mga activities and hotels, feel free to use our code, Paul Ivan Kluk, to get a discount. Maraming salamat din sa paggamit ng code natin. And also, syempre sa pag-watch ng mga ginagawa nating videos, dahil lahat po yan ay nakakatulong para sa paggawa natin ng mga vlogs abroad and domestically. Okay? And also, ang message ko lang po naman syempre sa mga nagko-comment sa atin na kahit pa paano ay hindi ganoon ka-positive kasi nakikita ko naman ang mga constructive comments at nakikita ko din ang mga alam kong comments na hindi siya galing sa constructive side, yung talagang parang alam mong may laman na parang galit lang, ganyan. So sana sa 2026 masatisfy ko na kayo or sana sa 2026 ay magustuhan nyo yung mga gagawin nating vlogs. Pasensya na kung meron akong mga nagagawa na hindi nyo nagugustuhan pero alam ko naman at kasi super careful naman tayo sa mga ginagawa nating vlogs na wala naman tayong tinatapakang tao or what. So, yun, next year sana positive na lang tayo. Yun yung message ko sa iyo kung meron man siyang nanonood na nagda-drop ng negative comment. So, yun lang naman. And also, I will keep this promise na tutuloy po natin lahat ng nasimula natin at tuloy-tuloy po tayo mag-explore around the world and sa Philippines next year, sa 2026. Again, our team po next year is looking back and moving forward. So, looking back tayo, kahit maglo-look back tayo dun sa mga kunyari, Thailand, Singapore, Vietnam, ganyan, moving forward kasi ang mga iba-vlog natin is yung mga hindi pa natin na-experience at the same time yung na-experience natin. So, moving forward din yun. And also, yung moving forward part naman talaga na todo ay yung pag-unlock natin ng mga ibang countries and also continent or continents. Ewan natin, di ko alam. Yan ang dapat niyong pakaabangan, okay? And also, i-embody naman natin at talaga namang ini-embody natin yung ating channel description which is mix of budget, mid-tier, and luxury, okay? This year kasi medyo nakalimutan natin yung parang luxury part. So next time, meron tayong mga audience na nagugusto nun. So,
nag-Europe tayo, yes, pero budget yun, mga hostel nga tayo dun, di ba? So this time, meron tayong mga itatry naman na mga kakaiba din, okay? And also, yung budget, itatry din natin yun. Kasi parang na-focus tayo sa mid dito sa mga ginagawa natin ngayong taon, okay? So yun po, and also, tulad ng sinasabi ko sa inyo, and sinasabi ko sa mga speech ko, sa mga friends ko kapag nagdadramahan kami, this coming 2026 is magta-travel pa rin tayo pero mas nanamnamin na natin. Mas lalasapin na natin yung mga ginagawa natin. So basically, meron tayong mga time na hindi na tayo mag-vlog na parang 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, ganyan. Para to give time lang na talagang parang rest and also ay para ma-enjoy nating mabuti yung trip. Kasi before po, parang ang ginagawa natin, nagre-rest lang tayo ng 2 days, ganyan. So, every 1 week, 1 day lang yung rest natin, ganyan. Pero ngayon, medyo dadamihan natin siya ng slight kasi kailangan natin yun. No, opo. So, yun po. Maraming salamat sa pag-watch. And again, abangan niyo po ang mga nakahanda sa 2026 dito sa ating channel. Again, this is Ivan De Guzman. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ibang platforms natin or nakafollow, lalagay ko dito sa screen para po sabay-sabay po tayong ma-reach na natin ang ating goal at sabay-sabay po tayong magpunta sa iba't ibang lugar at sabay-sabay po tayong mag-review ng mga gadgets. So maraming salamat. Again, Ivan De Guzman po. So Merry Christmas, Happy New Year, at advance happy birthday na rin sa'yo. So, yun lang. Thanks!